Paano kung sabihin ko sa inyo na kahit gaano kalakas si Meruem, may isang karakter sa Hunter x Hunter na kayang tapusin siya ng halos walang laban. At hindi ito si Netero mga idol, hindi rin si Adult Gon kundi si Nanika. Oo, ang mysterious na nilalang sa loob ni Alok Kasoldic. At kapag pinag-usapan natin ang tunay na broken abilities sa Hunter x Hunter, posibleng ang si Nanika ang pinakadelikado sa buong serye. Pero bakit nga ba kayang madaling talunin ni Nanika si Meruem? Pag-usapan natin yan sa video ito. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung gaano kalakas si Meruem. Si Meruem ay itinuturing na pinakamalakas na Chimera Ant sa buong series. Tinapatan niya si Isaac Netero, ang pinakamalakas na hunter noon, at halos wala siyang natamong seryosong damage sa laban nila. Ang tanging dahilan kung bakit namatay si Meruem ay dahil sa miniature rose poison, hindi dahil natalo siya sa raw power. Ibig sabihin sa traditional combat, halos imposible siyang mapatay. Pero dito pumapasok si Nanika. Ang powers ni Nanika ay hindi simpleng ability lang. At sa katunayan mga idol, maraming fans ang naniniwalang ang kapangyarihan niya ay konektado mismo sa Dark Continent, partikular sa entity na tinatawag na Eye. At kung mapapansin nyo, ang abilities ni Nanika ay hindi sumusunod sa normal rules ng Nen. Hindi niya kailangan maging mas malakas physically kaysa sa kalaban niya. Hindi rin niya kailangan makipaglaban. Kapag may nag-wish kay Nanika, kaya niyang baguhin ang realidad mismo. Nag-heal siya ng impossible injuries. Kaya niyang i-teleport ang tao at kaya niyang patayin ang mga tao ng sabay-sabay kahit nasa malayo ang mga ito. At higit sa lahat, tila walang defense laban sa kanyang abilities. Ito ang pinaka-importanting punto dito mga idol. Sa Hunter x Hunter, karamihan ng laban ay nakabase sa Nen Mastery, Aura Quantity, Intelligence at Strategy. Pero si Nanika parang nilalampasan niya lahat ng rules na ito. At dito nagiging vulnerable si Meruem. Kasi kahit gaano kalaki ang aura ni Meruem, hindi yun garantiya laban sa reality warping abilities. Halimbawa, kung may tao magwi-wish kay Nanika na patayin si Meruem, malaking posibilidad na mangyari yun instantly. At ang nakakatakot pa rito mga idol, wala tayong nakitang indication sa series na may limit si Nanika base sa lakas ng target. Hindi malaga kung tao, assassin o hari ng Chimera Ants ang target. Ang kapalit lang ay ang terrifying conditions pagkatapos ng wish. Sa madaling salita, ang weakness ni Meruem ay hindi brute force, kundi supernatural abilities na lampas sa normal ng Nen system. At kung iisipin natin ito rin ang team ng Chimera Ant Arc. Ipinakita ng Arc na kahit ang pinakamalakas na nilalang ay maaari pa ring mamatay dahil sa bagay na hindi niya kayang kontrolin. Hindi natalo si Meruem dahil may mas malakas sa kanya physically. Natalo siya dahil may mas mapanganib na konsepto kaysa sa strength. At si Nanika ay eksaktong representasyon noon. Sa katunayan, posible pa nga mas kinakatakutan ng Zoldyck family si Nanika kaysa kay Meruem mismo. Si Silva Zoldyck at Zeno Zoldyck ay sobrang ingat kay Nanika dahil alam nilang hindi ito normal na existence. Samantalang si Meruem, kahit terrifying, ay isa pa ring nilalang na kayang sugatan, lasunin at eventually mapatay. At si Nanika, halos walang may alam kung ano talaga siya. At dito nagiging interesante ang theory. Paano kung ang tunay na final threat sa Hunter x Hunter ay hindi ang pinakamalalakas sa combat, kundi ang mga nilalang mula sa Dark Continent na kayang baliin mismo ang rules ng mundo. Dahil kung totoo iyon, baka si Meruem ay isa lamang maliit na sample ng mas malalaking horrors na naghihintay sa labas ng known world. At baka si Nanika ay patunay na may mga existence sa Hunter x Hunter na hindi mo kailangan labanan para matalo ka. Kailangan mo lang mapansin nila.